Mm. Mm. Kalamig. Brunch. Lunch na gani. Suman itong torta na bulinaw o dilis. Iskabitche o tause na bulad. Pork chop. Sukang may sili. Corned beef na may ginisang talong. Juice. Fruits na dates and grapes. Ayan. So, kain tayo mga labs. Kape na may kuwang ani. Kape. Hello mga loves! Andito naman si Tuna sa ating mukbang ngayon. Masarap po yung ating pagkain, ating tanghalian dahil masarap po ang ating ulam ngayon. Simple but masarap siya mga loves. So kain na po tayo mga loves. Let's eat but let's pray first. In Jesus' name, Amen. So, tabi muna natin itong juice. Orange juice. Ayan, sarap ng ating food. Mayroon tayong suka na may sili. Ayan. So, ano ba unahin natin? Sarap ito, corned beef. Eggplant na nilagyan ng corned beef. Ayan. So, magkamay tayo mga loves. Mainit, ang init pa ng corned beef. Daghan na kayo naluto na ko. Sarap katalong pero pati na daghan na naluto. Hindi ko alam kung bakit malaki yung nila dito. Yung eggplant. Sa atin, maliit. Ang sarap ng corned beef. Corned beef is mas masarap yung corned beef natin. Ang dito, siya, medyo mas maalat. Maalat dito yung nila. Yung beef loaf, corned beef. Yan. Tikpan natin yung yung tortang bulinaw o dilis. Parang siyang parang galing pa sa dagat. Sarap. Sarap to sa sa suka. Ayan. Suka na may sili. Sarap. Oh. Tipid. Ito ay pagkain tipid. Makatipid, no? Pili ka bumili ng dilis na maliit na dilis. Hindi yung, di ba, meron malaki dito. Yung maliit na dilis, pwede siyang itorta. Yan, pork chop. Kagabi ko itong niluto. Siya? Nilagyan ko ng talagang totoo ang sinabi nila, pag nilagyan ng suka ay mag-crispy yung pork chop. Ngayon hindi na siya crispy. Pero masarap. Masarap. Itong parang tausi na recipe. Kasi, pag hindi ko siya ginawang ganyan, sobrang baho ba dito. Ibawal sa kanila yung baho. So, ginawa ko siya parang tausi. Kaya,
May kamatis, may carrot, red bell pepper, chili. Nilagyan ko ng sugar, vinegar, ano pa, patis. Hindi ako naglagay ng patis. Soy sauce. At then yung liso. Ano ba yun? Liso ng paminta. Then garlic pala. Naglagay ako ng garlic. So, sausaw natin sa suka. Itong buwad. Buwad na pinalevel up na buwad. Kuwang lang kanon. Sobrang sarap. Ubusin ko na yung baho doon sa kaliro. Sarap. Itong pagkain na to ay maubos talaga yung rice. Lalo na pag mayroon akong kape dito. Sobrang sarap. Kuha pa ako ng kanin. Kurap din ng rice. Kuha muna ako ng kanin mga ka-cravings. Ayan, dito na ako mga laps. Nandito na yung ating baho na iniinit ko. Gaso-aso ang bahaw. At kumuha rin ako ng kape. Ayan. Nagtimpla ako ng kape. Ayan, kape-kape. Sarap ng kape. Kasi mayroon tayong blood. Nagsuot. Bago kunin ang pork chop is nag-mix ako ng salt, pepper, ano pa, garlic powder. Pwede naman yung fresh na garlic, soy sauce, flour. Then naglagay ako ng suka at isang egg. Then yun, minamarinate ko ng mga 30 to 40 minutes bago ko siya i-fry. Sobrang sarap, crispy. Naisip na ano ba yun? Hindi ko malimutan yung bata pa ba. Maraming gulay sa garden. Hindi lang pwede na gulay lang kakainin natin. So, bumili ng sardinas or corned beef or beeflo. Then, lagyan yung gulay na ginisa. Sarap na. Kasi po pag puro gulay, parang walang kumakain. Basta may sahog na, kahit anong sahog, sarap na. Kung magbili man kami ng corned beef, hindi man pwede na, hindi siya pwedeng lutuin. Or hindi siya pwedeng lagyan ng gulay kasi marami kami.
Yung mga abroad dyan na kasi hirap natin magluto ng dried fish dito sa ibang bansa, gawin nyo ng tausi. Kasi yung tausi na recipe is pwede siya pang matagalan. Pwedeng umabot ng 2 weeks, 3 weeks. Ayun. Kung sa isda pa, ay para siyang ala Spanish sardines na recipe. Mainit. Dito sa abroad, hirap makaluto ng dried fish. Kaya ginawa ko na lang siyang tausi para hindi siya sobrang napaka-extreme na baho. Hindi siya sobrang maamoy pag ginawang ganito. Kasi pag bulad lang, naka-experience na kasi ako na nagluto ko ng bulad ba. Kaya nang lakaw sila kay gabalit o pagkaon sa kuang andere mother. Yan. Dali-dali ko luto. Kuya lagi kay maraka kingkoy. Dali-dali inito sa nimong mantika. Tapos ato kas gawa sa balkon. Dito na mo ibutang ang bulad. Then takloban na yun nimo. Then andam nakagka ng food keeper. Para iditso na din mo butang dito ang food keeper, butang tani mo tissue. Butang dito anin mo ibutang dito na. Dili dugayon sa kahag ang baho lagi. Ay. Pero mauna na siya. Talagang hindi sila kumakain ng ginamos, yung red fish. Tayo, tradisyon na natin yun. Mahirap siya dalhin dito, di ba? Sa airport, mahirap. Sa mga ganun. I-check pa yung mga luggage. Pag nila naamoy na, buwad. Huwag na, hindi na nila, i-open. Kasi, na nila naamoy na ba? Yung umuwi ako sa Pinas, nakadala ko dito ng 2 kilong bulad. Itong bulad na to, kasi diba, itago natin sa cabinet para kasi yung baho. Nilagay ng plastic, ng papel. Tupperware, nilagay pa sila sa loob ng Tupperware. Then, sa sobrang busy, nakita ko ngayon yung bulad. Naiputi-puti na. Kung ano ba to, itapon ko na ba to, o pwede pa ba itong lutuin. Kaya ni-recycle ko, nilagyan ko lang ng yung mula na kong tubig. I'm just soaking to the water. At then, nilinis ko yung kinukuha ko yung mga, tinanggal ko yung mga puti-puti. At then, yun, nakain ko na. Ito na yun. Sarap. Pag na yun, malamig na yung ilagay ko sa food keeper. Niluto ko na lahat. Sarap ang kain pag may buwad. Kape. Sarap. Nescafe. So mga loves, thank you for watching this video. Sana nagustuhan nyo yung aking recipe ngayon at sa aking mukbang. Patuloy lang po kayong manood at mag-engage. Tulad ko, laging nanood sa inyong content. Yung iba dyan, talagang kahit na ako doon, hindi talaga nag-risk back. Okay lang. Sana maging na siya. Sana maging sikat siya. Okay, thank you for watching. Bye-bye everyone. See you next time.